pangyayari at kaganapan na nangyayari po sa ating bayan, ang Pilipinas, sapagkat deserve po nating malaman ito para hindi tayo tumulad sa iba na magugulat na lang, di may dumadampot na sa kanila. Para alam natin ang ating karapatan. Kaya, palakpakan naman po natin, Attorney Mike Operario. Salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. It's an honor. Ako'y nandito ngayon kasama kayo sa kapihan sa PDP. Sana sa susunod may pansit na rin, ano? Okay. It's nice to see you guys here. No, na maraming actually hindi ko po alam na maraming nakakakilala sa akin. But natutuwa po ako that the information that we share is affecting at nakakatulong po doon sa mga mamamayan natin na malaman nila yung katotohanan, yung kanilang mga karapatan in this environment that we are in right now. Penny? Kasi meron pa tayong isang inaantay na panelist, si former Congressman Mike Defensor, no? So, siguro po pasimulan lang muna na matanong kung paano ba nag-umpisa yung journey ni Attorney Mike sa pagiging father. Napakaganda po, no, nung naikwento niya sa akin kanina po. Sayang no? miss ko. Oo. Can do it again? Yes, oo. Well, actually, matagal na rin po ako may mga social media page. But basically, it's focused on our music. Kasi kumakanta po ako, pero I have a Christian band called Sabayan ng Listra. So I use that platform to share our music. But then when President Digong was arrested, I was watching yung mga mainstream news, social media news. And then, naisip ko, bakit puro kasinungalingan sinasabi nila? Sabi ko, why are they not telling the truth about the process of arrest? Why is it illegal? Ano yung sinasabi ng batas? And they're twisting the law. So 2 days after the arrest of President Digong, I started blogging. Nag-start ako na itong aking mga political na may undertone na vlogs. And I was also surprised by the response of the people kasi parang ang mamamayan pala uhaw na uhaw sa karunungan. Kasi maraming mga lawyers din na nagdi-discuss. Kaya lang, masyadong highly technical and legal yung language na ginagamit. Kaya kung nag-umpisa ka nakikinig na wala kang alam, pagkatapos nun, lalo kang nawala ng alam, kasi hindi mo naintindihan. But ginamit ko yung medium na Tagalog to explain, kasi ang target ko dito is the ordinary people. At maganda yung naging response ng mga mamamayan. And naging favorite na nga ng mga tao ngayon, yung ginagamit ko. Mahirap makialam ang taong walang alam. Kasi in this age, tayong mga ordinaryong mamamayan, wala tayong pera, wala tayong baril, wala tayong sa posisyon, wala tayong kapangyarihan. Ang tanging meron lang tayo against the government is knowledge, kaalaman. And this is something that they cannot take away from us. They can tax us to death. Pwede na tayong buwisan hanggang wala nang matira sa pera natin. Pero kahit kailan, hindi nila makukuha sa atin yung ating karunungan. Amen? Mikropono. So, ano ba gagawin natin? Do you ask questions or do we discuss something? Yes. Well, yung first topic kasi natin is about the NBI raid, no? Nung allegedly isang negosyo na pag may-ari daw ng may bahay ni former Congressman Mike Defensor. Medyo familiar po ba kayo dun sa balitang yon? I saw it on the news, but hindi ako yung particular dun sa nitty-gritty details kasi hindi naman ako yung abogado ni Tukayong Mike. But I think ang issue doon is they are accusing daw po yung si Mrs. Defensor of human trafficking. Yeah. May isang allegedly may bar na sinasabing sa kanila sila daw ang may-ari, and because of this ni-raid nila yung bar. But 2 days after, yung mga tao na nasama rin doon sa raid, pinakawalan daw nila. May mga a group of people na pinakawalan. So, yun po yung konteksto na paiikutin natin po yung mga questions namin on a general term. Pag nagkakaroon ng raid ang NBI, no, or any law enforcement, ano po ba ang proseso para malaman ho ng ating mga kababayan?
Can Okay. you walk us through the process po? The general rule is that ang mga raid na kagaya nito, yung mga search, yung mga arrest of people can only be done with the use of a warrant. So kung this will be a search on the establishment, dapat ay mag-a-apply muna ang NBI ng search warrant. Ang exception lang dyan is that if the crime is being committed in your presence, at nakitang-kita mo na mayroong nangyayaring krimen, or pwedeng sa kanila based on the verified information or tip, or may insider sila who can say that this crime is happening, then they can go on a raid like that, na wala ka ng ina-apply na warrant. However, here's a critical question. If you apply for a warrant, dapat ang a-applyan mo ng warrant is the owner of the establishment na nag-ooperate ng business. Based on the information that I gathered, ang pag-aari ng mga defensor dito is only the building, I see. not the business. Okay, so ikaw ang business niya, totoo siguro sinabi ni Matibag, may business permit to operate the building, but not to operate the business. Iba yun, ano? Halimbawa ako, may area ako ng isang gusali. Pag nag-apply ako ng building permit sa munisipyo, sa City Hall, siyempre ang applyan ko, yung paglilis ko, pagpapalis ko ng building. Pero pag may nagrenta sa akin at gusto magtayo ng tindahan doon, bago siya makapag-operate ng tindahan, mag-a-apply siya ng hiwalay niya na business permit. Hiwalay doon sa permit ng may-ari ng building. So, dito, hindi ko nakita yung record nito, but if they did apply for a search warrant, ang tanong dyan, kanino yung pangalan yung in-applyan nila ng search warrant? Ano? Was it against Mike Defensor or the defensors, or against the owner of the establishment or the business? The second question dyan, ayun na nga, may lumabas na may mga ugong-ugungan, may mga high-profile people here na na-involved dun sa raid who were allegedly arrested, which were eventually ay pinalaya. Ano? So ano nangyari sa kanila? Bakit hindi sila kinasuhan? And third is, this is the most critical question here, because this now applies to yung may hindi maiwasan kasi na mga muy politika ito. Because simula nang umupo si Matibag, halos lahat na lang ng kanyang mga ino-operate ng NBI ay people who have been critical of the government, like Defensor, one of the organizers of Rage. And talaga yung sa 18 Marines, he's been very vocal dito sa yung kanyang position tungkol dito. And Jay Sonsa, alam naman natin si Jay Sonsa kung paano posisyon niya tungkol dito sa gobyerno na ito. And ngayon lumabas yung puro kapalpakan, yung pino-point out ko na ito sa isang video ko na mali lahat ang ginawa dito kay Jay Sonsa, yung paglalagay mo doon na not bailable. Hindi mo pwedeng basta sabihin na excuse ng isang huwis na sa typographical error. This is a high-profile case. Tapos hindi ka magiging meticulous dun sa data na yan. You knew exactly na merong mga implications ito eh. Pag merong isang nagsabi na baka daw dapat ilalagay no bail required. But if it is a case with no bail required, hindi ka na kailangan mag-issue ng warrant. So why did you issue a warrant of arrest? So mag-issue ka lang ng warrant kung meron kang bail or ilalagay mo nga doon yung not bailable. So dito sa kaso na to, they chose na gamitin yung form na not bailable. Even the title of the case, mali-mali. Yung case title niya nakalagay doon, pati yung violation of illegal possession of firearms and explosives and ammunitions. Wala namang kasong ganun si Jay Sonsa. Kasi kung illegal possession of firearms nga and explosive, tama yung warrant. Walang bail yun. Yes. But since it is not, imposibleng magkaroon ka ng krimen na walang bail tapos unlawful utterance, cyber libel yung kaso mo. 10,000 lang ang piyansa mo sa cyber libel eh. So bakit gano'n na nangyari dito sa judge na to? Well, recently naglabas daw ng statement yung judge apologizing doon sa supposed error. The question here is, na-violate mo na yung karapatan ng tao na kinulong nyo sa mula noong April 30 ng gabi.
hanggang kinalunisan. Sa kanila siya nakapagpiyansa ng Lunes kasi walang korte, walang Right. mag-i-issue Oo. ng order at saka ng piyansa. So what happens doon sa 3 days na kinulong siya? Ganun na yon, sorry na lang. Di ba? Hindi po pwede yon. There are certain standards that judges must live up to. Kami ring mga abogado, may standards kami na sinusunod. And lalo sila mga huwis sila. Yung knowledge of the law is presumed sa kanila. Correct. Hindi mo pwedeng gawing excuse na nagkamali ako. You are presumed to know the law. That is the standard kasi ikaw ang nagse-safeguard ng karapatan ng mga tao base sa batas. Kung ikaw ay isang huwis at hindi mo alam kung ano yung batas, hindi mo pwedeng excuse yung staff ko kasi mali yung pagkakatype. Especially may deprivation of liberty Yes, involved because dito. even staff mo yung nag-prepare niyan, Ikaw ang pumirma. ikaw pipirma eh. Ultimately, it is your responsibility. So, I would presume na yung lawyers nila dito will take nila Jay Sonsa will take administrative action against the judge. There's no other way to go about it except that malamang kasuhan nila yung judge na nag-issue ng order nito. Okay. And mabalik po muna ako dito uli kay dun sa nangyari kay sa misis ni Mike Defensor. Attorney, so lumalabas kasi since this is a raid, no, of an establishment, we presume this is a search warrant. Presumably, Presumably. dapat may search warrant. Oo. Ang gusto ko sana ma-educate din po natin, madagdag ang kaalaman ng ating viewers. Pagdating sa huwes na magtatanong ng searching questions and answers between a search warrant and a warrant of arrest. Mhm. Kasi yung kay Jay Sonsa, that's a warrant of arrest. Dito yung kay Mike Defensor, presumably may search warrant. Ano po kaya ang kaibahan pagdating dun sa West na nag-i-issue ng warrant na yon? Sa search warrant, wala pang kaso. Okay? So, sa warrant of arrest, sinampahan ka na ng kaso, i-issue ka ng warrant para arestuhin ka. Sa search warrant, ang purpose nito, magkaroon lamang, ma-establish lamang yung sufficiency of evidence to warrant yung issuance ng search warrant na ito. Saliksikan yung establishmento o tahanan, pero ang judge na mag-i-issue ng warrant must ask searching questions. At yung taong sasagot nito, natatanungin ng huwis, must demonstrate na meron siyang personal na kaalaman doon sa kanyang mga aligasyon para sabihin na ito ay may basehan yung issuance ng search warrant. Makikita mo yan doon sa transcript ng pag-a-apply pa lamang ng warrant. And also, kailangan dito properly identified yung establishment and the owner of the establishment against whom the search warrant was issued. Otherwise, pag na-question yung legality of the search warrant, all evidence obtained, lahat ng ebidensyang nakuha mo, base dun sa illegal na search warrant, mawawala ng saysay yun. It will be invalidated. Ang tawag doon, Those are the fruits of a poisonous tree. Okay. So, yun ang kaibahan po pag may warrant of arrest kayo, no? Hinuhuli kayo. Hindi niyo pwedeng tanungin na, bakit hindi man lamang tinanong ng judge, no? Kung ano kung totoo ba talagang ako yung dapat No. Once meron nang naisampang kaso, that's the only time na mag-i-issue ng warrant of arrest versus yung sinabi ni Attorney Mike, pinaliwanag niya, a search warrant, wala pang kaso. Okay, nag-establish pa lang, no? And that's the reason you need the assistance of the court for you to have that evidence. Yes. No? Para mas may solid ground yung iyong ebidensya. Apo, kaya nga, ang in-establish mo kasi doon sa search warrant ay merong krimen na nagaganap or ginawa at kailangan mo ng search warrant para ma-establish mo yung presence of this offense. Pero wala ka pang actual na kaso. So dito sa nangyari kay Mrs. Defensor, kapag may pagkukulang yung government authorities in the enforcement of this search warrant, meron bang pananagutan dito? Meron po lalo na sa umpisa pa lang.
when you apply for a search warrant at yung taong nag-testify dito sa application for search warrant ay hindi naman niya pala personal knowledge lagi sinabi ito. He can be liable for perjury. Dahil magte-testify ka under oath. Yung mga NBI, yung mga police officers na sumali dito o nag-execute nitong search warrant nito, they can also be prosecuted both criminally and administratively. Okay. Doon sa ginawa nila na yan. Lalo kung lalabas dito na this is just for political persecution. I see. So, I think medyo the NBI will be placed in a very precarious situation here pag ito ay nakarating na talaga sa hukuman. Siguro, Attorney Mike, susugan ko lang, when you say personal knowledge, para ba mas maliwanagan ng ating listeners, ano po ba yung sangkot dito sa sinasabing personal knowledge as against secondary or hearsay? Apo. Oo. Yung personal is yung ikaw mismo nakita mo. Halimbawa, nandun ka sa loob ng establishmento na yon, isa ka doon sa mga waiter kunwari, Okay. o tapos nakikita Kaya, mo. pwede ka bang isa ka rin sa customers? Isa ka rin sa customer, Alright, planted oo. customer ka, Mhm. tapos sasabihin mo may prostitution na nangyayari dito, ganitong Mhm. inalok ako, nagbayad ako, ganito. So, yun personal knowledge yun. Pero kung hearsay is when galing ito sa informant mo lang, na tapos ang magte-testify sa korte ay yung pulis. Sabi ng Oo. informant ko, ganito hearsay na yon kasi Hearsay. hindi siya mismo. I see. So dapat Oo. yung mismong informant mo ang uupo to testify based on the personal account. So that would have to be established, and I'm sure yung lawyers nila, Congressman, is already looking into this. I see. Oo. Yan kasi ang abogado, yan ang una mong tatargetin, the Mhm. validity of the search warrant issued. I see. Kasi this will, eventually, lahat ito, mabubura yung kaso na yan kapag sa umpisa pa lang, on step 1, palpak ka na, Oo. wala na yung kaso mo, madidissolve yan. Actually, which comes to mind, kasi pwede ka naman, di ba, manghuli in flagrante delicto. Correct. All right? Let us say, ikaw yung, nag-posure na kliyente and nag-o-offer ng ganyang mga sexual favors in this establishment. Right there and then, pwede ka Pwede na, po. di ba? Oo. Pwede ka na actually manghuli dapat, Apo. di ba? And, or, kung nagbayad ka talaga in exchange for this, pwedeng may marked money na. Mhm. Yeah, similar to probably a buy boss, di ba? So Tama po. kung talagang matagal nang minamanmanan or may reklamo itong establishment na ito. But madali naman po yun kasi ngayon meron ng mga body cam Right. So, yung kanilang informant, kung totoong may prostitution dyan, simple lang gagawin yan, di ba? You wear a body cam, tapos go transact, pag pumayag, nagbayad ka, and then dideliveran ka ng babae sa kwarto, may prostitution yan. So, right there and then, But the mere fact na nandun yung mga ladies sa loob ng restaurant entertaining itong mga clients, may mga beer or probably wine, kwentuhan, may human trafficking na ba doon? not necessarily, kasi restaurant nga siya. Ang human trafficking dyan, sa prostitution kasi, is that you're selling sex, Mhm. yung katawan ng mga babae ang nilalako. Oh, yun ha? Hindi pagkain at beer. Oo. Hindi porket may video okay room at nagkakantahan kayo doon at merong mga nag-e-entertain na guests, ibig sabihin may prostitution, May kaagad. prostitution na. So you have to establish na meron munang actual na talagang may binebenta mga babae doon for sex. That is prostitution. So kung video ko yan tapos nagsasasayaw yung babae sa harap. Hindi bawal sumayaw, di ba? Wala pang batas. Hindi, sinasabi ko lang kasi baka mamaya yun yung mga context already na pumapasok sa isipan ng mga babae, no, na mga listeners natin. Yeah, I think ang konteksto kasi na sinasabi nila dito, parang sex den nga ito Di ba? It's a sex den. So dapat ang may establish dito, Okay. there is sexual intercourse doon sa mga Happening inside. mga paying patrons All right. nagbabayad sila to have sex. Okay. So, para magkaroon ka ng prostitution doon. Oo. Okay. And therefore, kaya ngayon nasabi, may na-mention si Attorney Mike, about the timing, of filing this. Kasi kung talagang dati na ito nangyayari, pwede naman right there and then, nang huli na. Pero kailangan talaga magkaroon ng, coverage na ni-raid, no? Ni-raid, tapos, and then, liwanagin ko rin na yung sinabi nga ni Attorney Mike Operario, no? Kapag ikaw yung may-ari ng building, okay?
mag-a-apply ka ng business permit, no, to operate that building. May isa ka pang permit na kailangang applyan kung ikaw ay magpapaupa. That's a different business permit. It is a lessor's permit. Iba rin yung permit ng kukuha nung tenant mo. Lessee's permit naman yon. So, liwanagin lang natin, that's the reason why pinopoint out yun ni Attorney Mike, kasi doon sa nangyari sa establishment ni Mrs. Defensor, you have to establish, siya rin talaga ang may-ari nung business na yon. Okay, hindi po pwedeng kwento-kwento lang. Paano pag sinabi ng mga babae, hindi, si Mrs. Defensor ang may-ari? They have to just look first on the document. On the documents. Sino yung nakalista doon as Alright. the owner of the establishment. Kasi remember, pag hindi porkit akong may-ari ng building, doesn't mean na pwede kong pasukin yung establishment na yan anytime that I want. Mhm. Ako bilang may-ari ng building, pwede akong kasuhan ng trespassing eh. Kasi umuupa siya doon eh. Oo. So hindi ko pwedeng pasukin yung bahay na kahit mga apartment, yung mga apartment building na yung may-ari, yung nagpapaupa sa'yo, hindi siya basta pwedeng pumasok kung ayaw mong papasukin at ikaw yung nagli-lease doon sa apartment. The same goes with business establishments. Based on the standards set in the contract, usually ang nilalagay lang dyan kung may mga safety inspection. Right. Pwede mong pasukin, mga maintenance, pwedeng pasukin ng may-ari. But on a day-to-day basis, hindi pwedeng para kang ikaw yung manager na nag-ooperate ng building, tapos ikaw lang may-ari ng gusali. Hindi po pwede yun. So in this particular case, I think kung iba ang may-ari, unlisted na may-ari ng business, siya ang in charge ng day-to-day operation yan. So, ang mga defensor, if they only own the building, hindi sila pwede maging liable for the operation of a business na wala silang personal na control at kaalaman. Okay. Kung may violation ng batas dyan, pananagutan niya ng may-ari ng business mismo, hindi ng building. And I guess po, hindi ba, a diligent lessor, no? Would incorporate also a clause, hindi ba, a provision Yes. sa kanilang kontrata na dapat walang illegal, Apo. tama na activities na nangyayari doon. Okay? Tama po. Tama, oo. Yung mga standard yan eh. Illegal Standard, activities, oo. mga toxic substances, Right, mga dangerous oo. substances. Mm-mm. Usually nilalagay yan sa And that kontrata. would also shield now the lessor, tama? Yes, yes. That would shield, no? Dahil hindi naman talaga niya pinapayagan. Tama po. Okay. So, pag ganito hong Attorney Mike na high profile cases, paano natin maa-assure or anong dapat bantayan ng ordinaryong mamamayan para masabi na hindi biased ang nangyayaring investigation? Ano sa tingin nyo ang dapat na matyagan ng ating mga tagapakinig? Well, here's the thing about governance. Ang gobyerno kasi operates on the basis of trust. This is what you call the social contract theory. Okay. Na? Ganda nun social contract theory Yes. Between the government and the people. All right. Tayo yung nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. At ang understanding dyan is that the government will take care of us and protect our rights. Ay, Yun, pakinggan nyo ito pinaka-basic mabuti, yun, ha? no? Importante Sa political science yan, bakit tayo mayroong pamahalaan? Bakit tayo nagbabayad ng buwis? It is because of this social contract theory. Although walang batas na nakasulat diyan. Oo. It is a concept in governance na may understanding dapat ang pamahalaan at ang mamamayan sa patuloy niyang pagbabayad ng buwis na ang karapatan ng mamamayan ay nirerespeto. That is why doon sa ating konstitusyon, nandoon yung Bill of Rights. That is the guarantee of the protection of our rights. Against who? Against the government. This is the protection of the people against the government. Kaya naandyan ang Bill of Rights. The basic na pinoprotection nandyan, tayong mga mamamayan, hindi po yung gobyerno. Ang Bill of Rights nandyan, parang protection po natin. This is our guarantee against the government. Bakit tayo kailangan protectionan against the government? Kasi once we turn over the reins of power in government, nasa kanya lahat ang kapangyarihan. And resources. Resources, yung pera, militar, police, lahat ng government agencies nasa kanya. And when the government decides na gamitin ko to against sa mamamayan ko, what can we do? It's only the law. It's only the Constitution
That is Mhm. why yung right against unreasonable searches and seizures is guaranteed under the Constitution. Yun ang protection natin laban sa pamahalaan. Kaya lagi ko sinasabi doon sa blog ko, mahirap makialam ang taong walang alam. Because sa panahon po na ito, when government is abusing yung ating mga karapatan, kung hindi mo alam yung karapatan mo, madali kang maloloko ng pamahalaan. They can manipulate the mainstream media, social media, and feed us with basura ng mga impormasyon Yes. to control the narrative and also yung mindset ng mga mamamayan. Ganito ang ginagawa sa ating mga Pilipino sa kasalukuyan. Kaya makita nyo, even the mainstream media, no, silent sila sa mga issue ng katiwalian dito sa mga malalaking mga politiko sa bayan. Tapos, ang mga hina-highlight nila, yung mga, halimbawa na lang, yung 18 Marines na lang, for example. Aha. Hindi ko sila except for Jessica Soho, wala akong nakitang ibang mainstream media outfit na nag-interview sa kanila. I mean, since Erap Strada's time, tsaka kay Gloria, this would have to be the biggest scoop sa lahat. Yung mga panahon na ito, mga siguro 1990s up to early 2000s, pag may ganitong klase ng scoop, nagkakagulo yung media niya. Yeah, diba? yes. Oo. Kanyang expose, ang sarap i-follow up nito. Ang dami-dami mong pwedeng sundan. And then all of a sudden, we were met with dead silence. Crickets, ika nga. Puro tunog ng Correct. puliglig ang Oo. naririnig natin sa mainstream media. Buti na lang, merong mga social media tayo. Mga bloggers na patuloy na who filled in the void. Kasi alam nyo yung sa demokrasya, there are 4 estates of democracy. Yung pinapaliwanag ko lagi yan. The executive, legislative, the judiciary, at saka yung media. Ito yung 4 estates of democracy para tong pillars ng tahanan, para kang poste ng tahanan. Kailangan mo yung 4 na pillars na yan para manatili yung kalayaan, yung demokrasya. Kapag nagsabwatan ang executive and legislative as what is shown dun sa mga flood control projects, ang media dapat ang trabaho niyan ay isiwalat ang katotohanan. Pero kapag ang media naging kasabwat ng tatlo, giba ka na, natitira mo na lang pillar mo is the judiciary. Nabuti na lang may Supreme Court pa tayo na kahit pa paano ay independent pa. Pero I can feel, everyone can feel it that even the Supreme Court right now is under attack. Nag-uumpisa na yung operations against the Supreme Court. With the upcoming retirement of Chief Justice Gismundo, malamang yung vacancy nito will have to be filled by another BBM appointee. The question is, in terms of seniority, si Associate Justice Leonen ang susunod dapat. Pero kami, we're already betting on it. Yung mga lawyers, magkakasama kami kahapon sa isang conference. So many lawyers believe that Justice Leonen may not be appointed as the Chief Justice kasi masyado siyang critical of the positions of the government kasi independent-minded ito. But technically, actually, yun ang kailangan natin na Chief Justice. Correct. Someone who thinks independently. Yes. But apparently, this is not what the government may want. Na the administration may want. Gusto nila alam niyo, pag na-control na lahat yung pillars of democracy na yan, yung demokrasya, asan ang demokrasya natin? Wala na, di ba? Durog tayo doon. And this, I think we are heading towards a political storm in terms of yung constitution. Baka magkaroon tayo ng constitutional crisis because of what is happening right now. And that is why importante talaga na sa panahon na ito yung mga tao, maalam tayong lahat para nakakapag-participate tayo, nakakapag-engage tayo. The only thing that we can do right now, sabi ng iba, wala tayong kapangyarihan. Ngaw-ngaw lang daw tayo ngaw-ngaw sa social media. But in today's day and age, kayong mga vloggers, kayong mga nagpo-post sa social media, at hindi ito full-time, nagsishare lang kayo, you control the narrative in the social media. You control the narrative in the airwaves. This defines ngayon yung direction of policy making.
Kahit sa Amerika eh. Mhm. Di ba? Ang survey nila, Oo. binebase nila doon sa what Sa- is going right, viral doon right. sa Oo. social media. True. So, even actions of government are affected by social media. That is why, for example, Nepal, Mm. nung pumuputok na yung opposition sa Nepal, anong ginawa nila? They shut down social media. Oo. Kaya lang Oo. nag-backfire yung shutting down social media. Because social media now has more power, I think, than the mainstream media. Mas makapangyarihan ang social media dahil sa sheer volume, sa dami ninyo. And the information is accessible to you. You can videotape now, tapos naka-post na agad kayo sa on air na kayo, di ba? Oo. So, mabilis. Oo, mabilis. Mabilis yung transfer of information today. And that is why your role as social media influencers or bloggers, napaka-critical dito sa demokrasya. Because you are now filling up a void. Na bakante yung espasyo na dapat ginagampanan ng mainstream media. Pinapalakpakan yan. Oo. Okay. Yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Know your purpose. Sinabi na yan sa inyo ni Kadigong Di ba yun ang bili niya sa mga anak niya? I know already my purpose, find yours. Yes. And we have been telling this dito sa ating mga social media bloggers and vloggers, no? Ayan na po, pastor na ang nagsabi sa inyo, abogado pa. You need to fill the void because you have the power to control the narrative. Meron kayong kapangyarihan para isiwalat at ilagay, no? Pero dapat sa tamang konteksto kung ano ang nasa likod ng bawat kwento na hindi pwedeng baluktutin. Reminder ko lang sa inyo yung Article 19. Always, hindi ba? Yung mga nandito. Okay? And, Attorney Mike, gusto ko rin i-reiterate, Kapenny, ang ganda nung nasabi ni Attorney Mike, na merong existing social contract between the government and the people. No! And this is, and ang kontratang ito nagaganap every 6 years pagdating sa presidente. Tuwing eleksyon, binibigay natin yung kontrata natin dun sa ihahalal natin. Every 3 years, yung mga representatives at mga mayor. Ang punto, ang ganda nung sinabi dito ni Attorney Mike, no? Once we give the reins of power and authority to that government, to our government, sila ay may duty sa atin na alagaan tayo, na hindi lapastanganin ang ating karapatan. That is the social contract. And talking about void, feeling the void pagdating naman sa media, isa rin Attorney Mike, na nalulungkot ako na hindi kinover ng media, ng mainstream media, dahil tinutukan nila yung impeachment, was the hearing on Dagaa. Yeah. Not a single mainstream media covered it. No? Kahit sabihin mo pang hindi kasi bawal mag-live streaming sa court, di ba? Sa YouTube ko lang sinubaybayan, pero usually ang naobserbahan ko doon pag mainstream media ang magko-cover, so mag-aano sila kahit meron silang anchor, no? Pag habang nagla-live yung Supreme Court, susubaybayan nila, and then in between they could discuss. Yeah. But this time wala, lahat nakatutok doon sa impeachment ni VP. Kaya sabi nga, pasalamat din kami doon sa mga vloggers na nag-cover nitong sa nung hearing ng Supreme Court on the 2023 and 2024-2025 GAA. Kasi ang daming nasabi doon si Justice Leonen, dami, no? Si Justice Kagiwa, pati si Justice Hernando na nagsabing hindi kakasya sa mali-maleta. Sa isang maleta lang pala, kundi mali-maleta yung mga nangyaring mga insertions or yung mga napuntang pondo doon sa unappropriated programs. Tama po. Unprogrammed appropriations pala. Tama po. Kaya nga very disappointing yan, na pati yung mga commentaries, yung mga big name media personalities, wala man lang follow-up interview in this, despite of the fact na
punong-puno ng sustansya. Ang dami-dami mong makukuha doon sa Supreme Court deliberation, doon sa GAA. Ang daming lumabas doon ng mga katotohanan, ano? Oo. Lalo alam na natin ito, but now they can no longer deny it was established, ano? Sina Mena Pangandaman, they were the ones approving yung mga releases daw, ano? Even Right. without the authority of the president. And nagko-coincide ito with the yung kwento nung 18 Marines nila Zaldico, you know. So nagtugma-tugma, nagtama-tama, pero nakakapagtaka nga bakit yung mainstream media wala man lang sinabi tungkol dito, kahit isa wala. Until now. Samantala ang sarap-sarap nitong himay-himayin, ano, yung sustansya nito. Kasi dito, doon pa lang sa deliberation sa Supreme Court, may establish mo na yung presensya at yung truthfulness ng information na na-share na ni Zaldico. Correct. In many points, it has been validated. Mhm. So, nakita natin kung papaano the nation was basically plundered, ano, Mhm. gamit itong unprogrammed funds na ito. Mas malala ito kaysa doon sa dap-pidap nung panahon ni Pinoy. Ano? Oo. Mas malala ito doon sa CTE deal ni Gloria. Ni Mas Gloria. malala ito doon sa wetting issue ni Erap. Ano? Mhm. Because dito, savings ng buong gobyerno, minsan wala pa nga savings, ilalagay lang, may ipapangutang pa tayo. Correct. And then makikita natin saan dinala lahat, di ba? Flood control. Na hindi natin nakita kung saan napunta yung mga flood control na yan. Hindi nga natin naramdaman eh. And unprogrammed yan, ha? Yung flood Lahat control ay unprogrammed. unprogrammed. Oo. Kaya nga dito na pinakita na ng Supreme Court yung how ridiculous the situation is. Na uunahin mo yung unprogrammed Mhm. kaysa doon sa program Programmed funds. na. Oo. Tapos take it with the decision on PhilHealth also na inutusan sila na isauli yung pera kasi malinaw na wala silang karapatang kunin yung savings ng PhilHealth. And yet binigay nila, kinuha ng national government at pinamudmud bilang mga flood control projects sa kung sino-sino mga congressman. May balita ho ba kayo kung naibalik na yung 60 billion? Hindi ba last year may utos? May Ibalik, utos. Isama sa budget ng Yeah. 2026 Ang utos ng Supreme Court is to return. to return. Okay? Ang ginawa ng gobyerno is not to return. Tuwang-tuwa pa silang inaanunsyo. Hindi nga namin basta in-return. Ni-replenish namin. They changed the term to replenish. Pero pag sinabi ng replenish, alam yung ginawa sa atin? Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Tapos sabi ng Supreme Court, isoli nyo yung pera. Ang ginawa nila, doon sa GAA, isinama nila yung pag-isausuoling pera sa PhilHealth. So, ibig sabihin nun, sa atin din kukunin yung papasoli dun sa PhilHealth because it will be taken out of the budget. Budget. Oo. Kasi, wala na yung pera. Remember, sabi ni Ralph Recto, yun daw pera na yan ng mga agencies na kagaya ng PhilHealth, natutulog lang naman daw. So, pwede pa natin gamitin sa iba. Mhm. Okay ngayon, nagagamitin na natin. Anong gagawin mo? May isosoloy mo pa ba? Oo. Wala na, nalusaw na eh. Nandun na nasa flood control eh. Hindi naman self-sustaining yung mga projects na pinaglagyan mo yan na pwedeng magkakaroon ng return of investment. So nasunog na yung pera. So what do they do now? Kasi inutos ng Korte Suprema, tayo na naman magbabayad. Diba? Dagdag na naman yung contribution, dagdag buwis naman. I think we are the most taxed nation in Southeast Asia or probably in Asia. Tayo pinakamataas na buwis na pinagbabayaran mula lahat ng ating kilos, ating galaw, di ba? Lahat yan binubuwisan. At lahat ng expenses na yun ng gobyerno sa ating kukunin, pambayad ng utang, pati pambayad ng mga ninakaw. Ninakaw. This is ridiculous. Ito na lang, noong ko pa sinasabi ito, pag uwi nyo sa bahay, tingnan nyo yung inyong mga bill. Usong-uso yung bill ng Meralco eh. Pero hindi ko nakikita dinidiscuss nila ito. One of the objections ko dyan sa VAT na ito, tingnan nyo yung systems losses ninyo. Meron doon, may item dyan, systems losses. Sa systems losses, ito yung mga kuryente hindi nyo ginamit. Mga nawawala sa kawad o kaya ninanakaw na kuryente. Oo. Tignan ninyo, tayo nagbabayad noon yung mga ninakaw na kuryente. Pero tignan nyo, yung ninakaw na kuryente sa inyo, may VAT. Ninakawan ka na, tinax ka pa. Di ba? Saka nakakita ng ganun. Di ba? O, nadinig nyo na yan, ha? Hindi nyo alam. Alam mo, Attorney Yvette,
Tinatarantado tayo nito. Sa totoo lang, yung kaninang sinabi ninyo at nabanggit, sa mga nakarinig, spread the word. Kasi iba to. Kasi saan ka nakakita? Binaluktot na yung bata. Meron pa pala sa tubig. Attorney, baka alam ninyo yun. Nasyak ako sa Meralco eh. Opo, ganun din ang ano yan. Apo, ang natatandaan nyo noon, si PRRD, nung ayaw magbayad nitong Maynilad noon sa gobyerno, ang sabi ni PRRD sa kanila, pag di kayo nagbayad, bukas take over namin yung operation ng Maynilad. ng Attorney water. Mike, may basihan yan eh. Hindi Ah, ba? yes, yes. Abogado si Kadigong. Yes, Tama? oo. Okay. Kasi- Ano ang justification para mag-take over ang government? Utilities kasi yan eh. Yes. Basic rights ang mga utilities. At among the powers of the executive na Yung- presidente is to take over yung mga utilities in times of national emergencies or kung hindi maka-fulfill yung ahensya o yung negosyo na binigyan ng prangkisa. Yes. Yung kasi prangkisa lang yan, hindi mo karapatan yan. This is a Right. privilege granted to you by Mm. government. Nung hindi sila makabayad sa gobyerno, ayaw nilang bayaran ng gobyerno, dami-dami nilang excuse. Sabi ni Digong, you pay up or you shut up, di ba? Magbayad kayo o sasarado kaya, mag-take over kami. O di kinabukasan, nagbayad sila. So it takes political will to protect the people. Ano? Right. Pag kasi hinayaan mo to sa mga negosyante, ang mindset ng negosyante, negosyo. Diba? Yes. Ito, national wealth ito eh. Hindi naman Mm. kanila yung tubig eh. It belongs to the people. It belongs to the republic. Nangangasiwa lang sila. Nangangasiwa ka And lang. it is a privilege, Yeah, correct? Ano? exactly. Hindi yan right, hindi mo yan wala kang hindi naman say, pero hindi ka po pwedeng ikaw lang ang magdidikta. Tama po. Correct? Ang maganda po nito sa nangyayari sa atin sa lipunan sa kasalukuyan, dahil dumadami yung alam ng mamamayan, now we are more aware of our political situation at yung kondisyon ng batas and how unfair it is to ordinary citizens like us. Kaya yan sinasabi ko sa inyo, we are the most taxed nation. For example, pag nagtrabaho ka, meron kang income tax. Ano? Ngayon, pag merong yung income mo, natirang pera sa'yo, pambibili mo ng bigas, tubig, lahat ng bibili mo, may tax. Pag nakaipon ka, nagdeposito ka sa bangko, may tax. Diba? Pag namatay ka, at pagsasaling ka ng property mo, may tax pa rin. Diba? Ninakawan ka ng kuryente, at tubig, may tax pa rin. Diba? Everything about us is being taxed. Yung tollways natin, yung mga kalsadang dinadaanan natin, yung toll, it is a tax. Mm. Pero masama ito, mas malala ito kasi ang nagtatak sa atin now are private corporations. Mhm. And this is so disadvantage to us or disadvantageous to us. For example, SETEX na lang, yung isa sa pinakabago nating ginawa. The government spent about 32 billion pesos to construct itong SETEX na to. Tapos eventually tinurn over sa private corporation Mhm. for a measly sum, I think of about mga 3 billion pesos lang. Tapos sila na mangungulekta. Tapos maintenance lang ang gagawin nila. Makita mo yung disparity nun. Tapos tayo ngayon ang magbabayad araw-araw ng buwis. Mhm. Yung ako ngayon from Manila going to Bataan, Oo. almost 700 na yung one way ko na toll, Wow. from Bukawi all the way to Dinalupihan. So gano'n siya kamahal. So two ways mo 1,400, Mhm. di ba? And paano ito? Alam niyo sa Pilipinas, for example, isa tayo sa pinakamataas ng cost ng products. You know, bakit tumataas ang presyo natin? Logistics. Correct. Kasi yung cost of transporting goods sa atin, masyadong mahal. Mahal. Samantalang sa mga neighboring countries natin, sa Vietnam, sa Thailand, kung meron mang toll, very minimal yung charges nila. Mm-mm. Dito kasi sa atin, binigay natin sa mga private corporations yung management nito ng ating mga roads, naging Ang private infrastructure. Pero supposedly under the concept of the social contracturing, sinasabi ko kanina, nagbabayad tayo ng buwis sa pamahalaan para you build roads, you build bridges, di ba? And Pero- manage it. Manage it. And eventually, pagka-build nila, ito turn over sa private corporations Oo. na lalong yumayaman dahil dito, tayo ang nagbabayad ng lahat nito. So ano pang silbi ng pamahalaan
kung lahat pala ay ite-turn over natin sa mga pribadong korporasyon. And that is why in the Philippines, ito yung sinasabi noon na meron tayong mga oligarchies na na-create, na payaman sila ng payaman. Makikita mo yung malalaking korporasyon are owning large parcels of land sa mga probinsya. Halos yung mga coastal areas, yung mga airports, iisang kumpanya na lang ang nag-ooperate nito lahat. And we are creating a wealth, tremendous wealth imbalance here. At saka yung so much power reserved to one particular group of people. Correct. Na sila na ang nagko-control pati ng pamahalaan sa likod ng eksena. Yan ang masama dyan. Want you na bigyan niyo ng linaw yung tungkol dyan. Pwede pa bang mabago yan sa isang kumpas lang ng pinakamataas na tao sa Pilipinas? It can happen, but it will take a process. Pero ang importante talaga dito is strong political leadership. Political will ang kailangan mo dito. Si President Digong demonstrated it before na basta may political will yung presidente, kahit itong mga higanting mga kumpanya walang magagawa pag gugustuhin ng pamahalaan. Ang inaano natin, meron bang what is wrong? Bakit patuloy itong nangyayari dito sa ating bansa for so many decades? Kailangan aralin mo ito, paano nangyari ito since 1986. Ako, I had the privilege of serving under Cory Aquino. Opo, ganun na ako katanda. Hinabot ko pa, presidente. First job ko po ito sa Malacanang, sa Presidential Management Staff. Nakita ko yung proseso ng pag-evolve ng pamahalaan natin. We were at a high in 1986. Akala natin mayroong utopia na tayo. Mababago na lahat yung pamahalaan. Only to find out, 2 years later after EDSA Revolution, unti-unting nagbalikan din yung mga old powers, sino mga crony ng mga Marcoses, yung mga dating mga political families that were there before, eventually nabalik uli sa kapangyarihan. And slowly, evolve ang pamahalaan natin, nag-rise ang mga political dynasties. There is so much to be done. At dami-daming pwedeng gawin. Ako nga lang I've been campaigning against vote buying since 2013. Nung hindi na po ako, naging dating politiko din po ako. But then when I became a Christian, nawala yung taste ko sa politics. I was nag-serve ako full-time sa church, avoided politics. But when it came to the issue of vote buying, aktibo po kaming nangangampanya. And I lost a lot of clients kasi pag nasa probinsya ka, maraming kliyente mo mga politiko. Ang mga politiko, kahit na magkakalaban yan, pareho silang namimili ng boto. So, when I speak against vote buying, kahit hindi ko sila pinapangalanan, it is as if I'm speaking against them. So, hindi ako popular ngayon sa mga politiko, but I can't do anything about it. It is the truth. Itong nangyayari sa gobyerno natin, alam nyo, isa sa pinakamay kasalanan nito, kundi may pinakamalaking kasalanan, tayo rin. Because of the system of vote buying na meron tayo, pupunta kayo sa probinsya, 80% of the voters binabayaran. Walang exception dyan. Dito pa sa Maynila, medyo mahirap bayaran lahat kasi ang laki ng populasyon . But in the province, bawat munisipyo, bawat probinsya, lahat ng mga tao, may listahang maliit. Buong pamilya nyo nakalista doon. 80% of the voters will be bought. Para ang theory dyan, kung may tumapon man, 20% o 60%, panalo pa rin. Ganun ang Kaya nilalabanan ko ito because I know nung lumalala na itong sistema ng vote buying, it is corrupting us as a people. Bilang mamamayan, nakukorrupt na tayo. Kaya ngayon yung mga tao parang sanay na sa korupsyon pag pinag-uusapan yung korupsyon. Wala lang, di ba? Iilan na lang talaga yung nakakakita ng katotohanan that this is affecting us, our children, our grandchildren in the future. Lahat tayo tatamaan nito. But we need to continue fighting this. And alam mo kung paano babaguhin ito? First step, change the government. Kailangan natin magpalit ng pamahalaan na magsusulong ng mga reforma. As it is today, kung magpapatuloy tayo sa direction na ito, babangkarote na yung ating pamahalaan . We are both financially and morally corrupt. Wala na tayo, bankrupt na tayo. Spiritually, morally, financially. And paano natin masasansala ito? Again, inuulit ko na, the change must come from us.
tayo muna ang mag-umpisa. You cannot change the nation without changing the individual. Correct. Because what comprises the nation are individuals. Tayo po yun. Tayo mag-uumpisa nito. Ang galing mo talaga, attorney. Ang linaw mo magpaliwanag. Yan ang kailangan ng taong bayan. Ito mga panahon, ano ho aba ang pinaka-safe na paniwalaan ng isang ordinaryong mamamayan? Ano ang dapat niyang maging batayan para masabi niyang safe itong natatanggap kong balita? Well, in today's age of information, every information that you need is right here. It's in your fingertips. Mhm. So, hindi lahat ng mga news na tatanggapin ninyo, makikita ninyo, ay totoo. So, you've got to validate it. Alright. Madaling mag-cross-reference sa ibang mga news eh. Oo, paki-guide nga yung mga kasamahan natin. Okay. So, Paano? halimbawa, may na-receive kayo. For example, ito kanina, yung hot na balita, yung PGMN, Oh, yan. Kung mga nabalitaan nyo. inaresto, dahil daw nahuli, nangingikil daw ng 350 million. Alright. Tapos may 75 million down payment. Alright. Parang Oo. installment ng kailangan nakakita ng Installment na ano? extortion. Extortion. Installment, Anyway, so